The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang bag-o nga tuig, nagadala sa aton sang bag-o nga kaluoy kag bugay sang Dios. Ini bunga sang kaayo sang aton Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga tinubos niya. Gani pagigupod kamo sa akon, kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanandungan ang mga prinsipyo kag pagtulunan sang pulong sang aton Ginoo na tuhoy sa bag-o nga tuig. Bag-o nga kagayinan kag handom sa pag-alagad sa Dios kag sa pagtuon sang iya pulong. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa ika-2 Korinto kapitulo 12. Kag akon pagabasahon ang versikulo 9 kag 10. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton ika-2 Korinto kapitulo 12 versikulo 9 kag 10. Apang nagsiling siya sa akon, ang akon bugay tuman sa imo, kay ang akon gahom ginahimpit sa kaluyahon. Sa labing dako nga kalipay, nagapabugal ako sa akon mga kaluyahon, agod niya ang gahom ni Kristo magapabilin sa akon. Gani nagakalipay ako sa mga kaluyahon, sa mga pasipala, sa mga kaiwat, kag sa paghingabot, sa mga kasakitan, tungod kay Kristo. Kay kun maluya ako, niyan gamhanan ako. To Jesus I surrender. Amoyadto ang title sang kalantahon nga aton nga ginpamatian, kag ini dako ini nga pagpahangkat sa aton. Bisan pa ang isa sa mga gintutunan sang aton na Ginoo, ang pahayag niya, Mark chapter 10 verse 28, Lo, we have left all and have followed thee. It speaks of surrender. Kinanglanon gid nga matugyan, mahatag naton ang aton Ginoo. Kaysa tion nga mahatag naton, matugyan naton ang aton kaugalingon. Mabato naton ang tanan-tanan nga pagpakamaayo, bugay kag subong man pagpangikot niya sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Kay kun sa diin nga paulipon naton ang aton kaugalingon, dra ang aton gali matudtuod nya kahilwayan. Katahom sa sinibalang kamatuuran, no, kay ginakabig ini balang paradox, no, mga butang kun kaisa nga kun lang taon naton sa hapaw lang nga pagpananaw naton, mga butang ini nga daw hindi nagakabagay, hindi nagakaigo, apang kon aton gali usisaon sing madalom, dra gali naton makita ang dako nga kamatuoran. So amo iniya sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. By surrendering, we will receive everything. By being a servant, then we will experience freedom. No? Now magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, kag ang aton nga ginatun-an subong ang kabuhi ni Jabez. Kag suno sa makita naton sa Biblia, aton gid nga naibaluan nga nangindungganon si Jabez kumparar sa iyaya nga mga kauturan. Kag ang isa diri kabutang nga makita naton, amo nga nagpanawag siya sa Dios. Anong butsilingon sini? Ayhan sa panahon ni Jabez, maiwat ang pagpanawag sang tawo sa Dios. Amo ini nga ginbutang gid, ginrecord gid sang manunulat sang Chronicles ang iya nga kabuhi. Kag hindi lamang amo sina, ayhan ang makatawan sadto nga panahon. Kay kun aton ini nga tun-an sing maayo, post-exilic period na ini. Pagkatapos na ini, sang gindala sila sa Babylonia, kag subong man nga nagbalik na sila sa Jerusalem. Kag ang makatawhan, madamo sa ila ang masako. Nagpaiya-iya na lang sila sa pagpasad sang ilang mga balay,
kag subong man sa pag-atipan sang ilang nga mga kadutaan, kag sang ila draayan panong o kon sa ilang nga manggad, kag nalipatan na nila ang Dios kag ang balay niya sini. Kag tungod sini ang Ginoo nagpadala halin sa kay Zorobabel, pagadto sa kay Ezra, kag subong man sa kay Nehemiah, agud nga mapukaw liwat ang pangunauna sang mga katawan san Dios, kag ilahatagan sing pagtamod ang balay san Dios o kun ang templo. Kag nibaluan naton nga amo ini ang ikaduwa nga templo nga ginpasad iya ni Solomon ang nauna, kag ikaduwa amo ini ang iya ni Zorobabel. Kag nga indi gani gid ini matahom kumparar sa templo ni Solomon. Apang tinahibaluan naton nga sa panahon sa aton Ginoong Kristo, gin-renovate ini, kag ginpagwapo pagid ini, ginpamaayo pagid ini ni King Herod. Kag amo na to ang ginatog naton templo nga sa diin ang aton Ginoong Kristo alagad, nagsimba, kag subong man nagpahayag sa madamo niya nga mga mensahe sa sina mismo nga doog. Now balik kita sa kay Jabez. Amo ini ang problema nga dako sa panahon ni Jabez. Madamo sa makatawan, apang tamaan kaiwat ang makatawan nga nagapanawag sa Dios. Ayan isa diri kabuta nga makita naton nga wala na nila makita ang kamot sang Ginoo nga nagadihon sa ilang nga kabuhi. May ara kita ginatawag moral erosion. Halin digto sa Babylon, pagadto sa Medo-Persian Empire, ang mga katawan may dako handom nga magbalik sa Jerusalem. Anay kiara na sila sa Jerusalem, daw wala na nila nakita ang kamot sang Ginoo nga nagadihon sa ila. Ginatawag natin na moral erosion o kon moral decay, moral decline. Anong butsilingon sinisang ginatag naton moral erosion? Kung sa mga duta, nibaluan naton ang pulo nga erosion, amo ni ang pagtiphag sang duta. Di ba? No? Nga ang duta nagakatiphag, amat-amat, no? Panaog hasta sang uli nga ang banglid nagalapad o kung nagadako kag madamo na sang duta ang nakuha ayan na abab sang suba o kung sang tubig dra. Ti ina iya sa duta ina. Pero ano ya ang ginatog naton moral erosion or moral decay or moral decline? Suno sa isa diri ka reference nga ginatan-aw nakon, moral erosion refers to the gradual weakening, deterioration, or loss of shared ethical principles, values, and norms within a society. So ang butsilingon sini, amo inigali ang amat-amat nga paghuyang, pagdula, o kon ang pag-abab sang maayo, mga prinsipyo dira, mga butang nga ginatagan sing bili sang sosyedad. So kung sa aton pa, hindi gali nga sa isa lang kapag misok, nadula na ang ginatawag naton moral values, ang ginatawag naton dira moral principles or moral norms sa sulod sang isa ka sosyedad. Kung hindi amat-amat ini, kag masami ang kakatabo gali amo sini. Kay may mga butang nga ginahimo kag ginabaton ang mga katawhan, kag paagi sini ila nga ginaislan atong yadtong ila nga mga ginapakamahal, ginatagan sa dako nga bili nga mga butang, ginaislan nila sa mga butang nga indi amo, kag tungod sini nagaamat-amat ab-ab ang ila nga moralidad. Ti ano ang isa sini? Ang ginatawag naton normalization of unacceptable behavior. Nangin nangin ordinaryo na lang, ginabaton na sang tawo ang butang nga sang una, hindi nila mabaton. Ayan, sang una, kung magbinutig ka, mapakawian ka. Subong, magbinutig ka, do ikaw pa ang ginatanaw sang tawo. That's moral erosion. Sang una,
may asawa ka, nangita kapag iba niya asawa, kalahuay sang pananaw sa imo. Subong, may asawa ka, may pulo kapagid ka mga ulo asawa, do normal na lang ang pananaw sang tawo. Suno sa sina nga mga ginatog naton pinamatasan, ginakabig ina nga moral decay, moral erosion. Ti ano pagid? Weakening of social cohesion. Ano ba't silingon sini? Inang wala na balas ang pagsalig sa isa kag isa. Puros na lang pagpangduwa-duwa, puros na lang malisya. Dra ang delikado sa sina nga bagay. Inang ang responsibilidad tani sang kabilugan, ayan sang banwa o kung sa barangay, nahimo na lang responsibilidad. Sang 2, 3 o kung opisyalis na lang, kay nagapabaya na lang ang pumuluyo. Isa na ka ginatawag naton factors, elemento, nga naga amat-amat ab-ab ang moralidad sang aton nga komunidad o kung sang aton nga nasyon. Kag-ari pagid, replacement of ethics with self-interest. Ayan isa na sa pinakalabing importante gid. Kung wala na galantaw ang tao kung ano insakto kag ano ang malain, ang iya na lang yang kagulingon, ang iya nga ginabasihan sa insakto kag sing malain, dra na nagapeligro ang aton nga sosyedad. Sa tion nga ang maayo kag malain depende na sa panulukan sa tawo, hindi suno sa panulukan sa Dios kag sang iya Biblia. Dra na ang labing peligroso sa isa ka nasyon o kung sa isa ka komunidad. Ti amo ni ang delikado subong. Ang tawo do hindi na makataha sa isig kapariyo. Daw ordinaryo na lang nga buyayawon niya ang isig kapariyo, hindi na siya magtahod. Ang iya na lang interes ang iya ginalantaw. Amo na ang mga katawhan natin sa gobyerno natin kay isa daw masubo kita magtanaw. Kaya nga aman, ang ila interes, ang ila ginalantaw imbis ang pagpangalagad sa pumuluyo. Ti ina, tanan-tanan, nagdulot sang ginatag naton moral erosion. Now nga ang ginambal ko ini, I do believe this is also true with the time of Jabez. The nation of Israel as a whole was experiencing moral erosion, and yet Jabez rose and made himself distinct from his time. And no wonder nga sa kadamo sa mga katawan nga napagkit ang ila nga pangalan apang wala ginatagan sang manunulat sang kronika sang panahon nga ilaragway ang ila nga pagpangabuhi. Luwas sa kabuhi ni Jabez. Ti duwa lang ka bersikulo, pero tam-an kamalahalon ang ina bersikulo nga dapat naton pagatun-an agod nga paagi sini masunod naton si Jabez. Kay kon may isa pa kabutang nga mapanilagan naton kay Jabez nga mo sini, nagpangamuyo siya sang isa ka pinaka-epektibo nga pangamuyo. Kay nga man, yadto nga pangamuyo ginsabat sang Dios. Kag ang pinakadako nga yabi dira nga makita naton kay amo sini, he was able to align his will to the will of the Father, to the will of God, and no wonder God granted his request. Amo ning katahom nga makita naton diri sa kay Jabez. Ti ano ini ang iya pangamuyo diri? Oh, that thou wouldest bless me indeed. Ti ano ina makita natin prosperity. And then ikadua, and enlarge my coast. Ano dira ang makita naton sa sina nga pangamuyo niya? Promotion. Kag ang ikatatlo diri, and thine hand might be with me. Protection. And then the last one here, kag amo ining aton pagkatun-an, and that thou wouldest keep me from evil. Ano ina? Protection. Katahom sinino nga dinalan sang kasulatan nga makita naton prosperity,
promotion, presence, and protection. Tiyan mo ini ang masapuan naton sa sininga pagtuon naton sa pulong sang aton niya Ginoo. Now, ang ginambal niya diin siya pagaamligan. Kung ang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, ginambaladri, that thou wouldest keep me from evil, sa mga kalautan. Ngayon ang ginabaladra sa aton. Sa aton diri nga iligaynon nga Biblia katawom sini. O nga pakamayuhon mo gid ako, kag palaparon ang akon ginsakpan, kag nga ang imo kamot magbuylog sa akon. Kag amo na ikaapat, kag bantayan mo ako gikan sa malaot agod nga ini hindi makapasubo sa akon. Bantayan mo ako gikan sa malaot. Ang inibala nga pulong, no? Ambot may nadumduman kamo nga nagpangamuyo man sini, katulad sa sini nga pangamuyo. Deliver us from evil. Sino ina? Ang aton Ginoong Kristo. Matthew 6:13. Kag dili kami pagdala sa panulay, kundi luwasa kami sa malaot. Deliver us from evil. Isa diribla kabuta nga makita naton anay no, kag aton bala pagausisaon, ano ang bot silingon sang pulong diri nga evil. Suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, may ara madamo sang sahi sang ginatog naton kalautan. No? Kag ang pila ka bilog diri aton siguro nga pagatanawon. Kay kun aton nya nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton ilabi na gid dira sa Efeso kapitulo 2 ang ginatawag naton gikanan sang kalautan. Una gid nga makita naton of course ang kaaway naton ang yawa. No? The devil and his demons. That's ang pulong ginagamit dira sa ton spiritual evil. No? Kag ang ikadwa dira, the world. Anong kalibutan? Amo ni ang pinamatasan, ang kinaugali, ang kultura sang mga di tumuluo nga katawhan sang sosyudad, sang kalibutan, nga sa diin ang ilang nga kabuhi, nagapakig-away kag sikbahi sa kabuhi nga ginatuyo sang Dios. Kag ang ika-tatlo dra, amo inang ginatag naton kung kaisa nga personal evil, fleshly evil. Ano ang bot silingon sina? Amo ina ang aton nga kinaugali, kinaiya naton. Tungod ikaw kag ako, ginalitan kita sang sala, makasasala kita, ang aton niya pangunauna, malaot. Ang aton niya pagawi, malaot. Apa nagapasalamat kita, nga ang Ginoo naghatag sa imo kag sa akon, sang kadalagan batok sa sina nga mga butang. Amo ina makita naton ano ang yara sa kalautan nga nagpangamuyo si Jabez kag subong man ang aton mismo Ginoong Kristo nga ilikaw kita sang aton nya Dios batok sa kalautan nga luwason kita sang Dios batok sa kalautan. Kung aton isusaon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ang kalautan ginambal diri sa Biblia sa aton nagapangita sing pamaagi nga halitan kag gub-on niya ang Dios kag ang iya sang Dios. Amo ina ang kamatuoran dra nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Ang malaot wala ina nagaaway kag nagapakigbato sa mga di tumuluo. Kay iya ina. Pero sa tion niya ikaw kag ako, nakabaton kita Kristo bilato man luwas, iya kita san Dios, ginapanagyan kita san Dios kag tungod nga nagapamatok siya sa Dios kag sa plano kag tinutuyo sang Dios. Kag tungod ikaw kag ako yara sa Dios, nangin kaaway man kita sang kalautan. Kag nibaluan naton niya ang kalautan, wala nagapangita sing kalinong sa Dios. Kag wala nagapangita nga mahimaya niya ang Dios kay malaot siya. So amo ini akon aton gili nga lang taon.
Masapuan naton nga ang kalautan, ang iya nga numero 1 nga butang nga ginahimo sa imo kag sa akon nga halitan niya kita. Hindi na kita makuha batok sa kamot sa Dios. Pero mahalitan niya kita agod nga hindi kita mangin mabinungahon sa pag-alagad. Mahalitan niya kita nga mabutangan niya sang pangduwa-duwa ang aton nga mga pangunahuna. Mahalitan niya kita nga masandad kita sa pagpakasala. Amoy na kung aton nilanton sa puno sa Ginoo, dapat mag-andam kita kay madamo sang pahito ang kalautan nga mahulog kita sa patibong sang sala. Di ko lang taon naton sa kay Jabez, katahom sa pangamuyo diri ni Jabez. No? Nga ginabala diri sa aton, bantayan mo ako gikan sa malaot. Kung lang taon naton sa Biblia, masapuan naton may mga 3 diri katakabutang nga ginkilala si Jabez. And I think we need also to acknowledge this in order for us to be victorious over sin, death, and hell. What is number 1? He acknowledged the presence of evil in this world. Ginkilala niya gid siya ang presensya sang sala. Kung sa aton pa do katulad siya sang isa ka pato nga yara sa tunga sang suba. Nga sa diin nagalangoy siya kag indi siya malunod. Kilala niya ang kalautan sa tunga niya. Kag ari pagid ang isa man kabutang nga agin pangamuyo ni. He acknowledged that he cannot win and destroy evil on his own. Ginkilala gid ni Jabez nga yara siya sa tunga sang kalautan kag naibaluan niya nga indi niya masarangan sa iya kusog kabakod kaalam ihibalo abilidad nga iya nga madaog kag maguba ang kalautan. Kag ang ikatatlo, he acknowledged that only God can defeat and give him victory over evil. Ginkilala yaman niya ang Diyos gid lang kag wala na sa iban pa ang makapirdi, makadaog kag makahatag siya sing kadalag-an batok sa sala. Ang katahom diri bala kun aton isisaon, ini nga prinsipyo, ini nga pangamuyo do man sang pangamuyo ni Pablo. Sa aton bala nga passage of the day, diri sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10, kay kun maluya ako, niyan gamhanan ako. Nangin gamhanan si Jabez, kay ginkilala niya ang iya kaluyahon. Si Pablo amuman. And I do believe the same principle we should apply in our personal lives. We need to acknowledge that on our own, we cannot win and destroy evil. But by the grace of God, through the Lord Jesus Christ, who gives us victory, then we can defeat and be victorious over evil. Amo na prinsipyo nga makita naton kung matsimpo kang mabasahan ninyo. 1 Corinthians chapter 15 verse 55 to 57. Ang sala, ang kamatayon bisan pang impyerno, hindi na makakuha sa aton gikan sa sabak sang Dios tungod yara na si Kristo Jesus sa aton kabuhi. Kung ginapanagyahan kita ni Kristo Jesus, hindi na kita mapanagyahan sang yawa. Kung nagatiner na balang espiritu sa imo kabuhi, hindi na makatiner ang malain nga espiritu sa imo kabuhi. Amo na ang kasiguruhan naton kay yara kita sa kay Kristo Jesus. We are protected not only by the Father, but also the Son, and by the Holy Spirit. That is our assurance. So kabay pa nga ang kabuhi ni Jabez, makahatag ini sa imo kag sa akon sing dugang pagid nga pagpaathag sang aton kabuhing Kristohanon. Sa madason naman na broadcast ininyo abyan, alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.